Muling ibinalik ng Sangguniang Panlalawigan sa Provincial Legal Office sa ikatlong pagkakataon ang Ordinance No. 037-2014 o ang revision ng fair market values ng mga ari-ariang di natitinag sa Cabanatuan City upang suriin kung tama ba ang prosesong pinagdaanan at nilalaman nito. Ayon kay 3rd District Board Member Juniro Mercado, bilang isang Cabanatuenyong nagbabayad ng buwis, ay apektado siya ng mangyayaring pagtataas ng singil sa amilyar, bunsod ng nasabing ordinansa, at bilang representante ng mamamayan ay tungkulin nila sa sanggunian na pag-aralang mabuti ang batas na ipinapasa. Nais ko rin po binigyan po yung ating legal office, order legal opinion, yun pong sakop ng kanilang power upang ng sanggunian panglunsod. At ganoon din po yung limit, yung limit ko. Wala ko ba itong kung sakasakali ay 7 years kung naghinto ay wala ko bang limit na pwede mo munang itaas. Kasi ay pinilit po nila agad yung buong naiwan nilang computation of increase ay pinigla po nila ng isa. So wala ko bang considerations doon na yung limit ko ay parang siguro parang unti-unti o hindi biglaan o gumpe. Komento ni Board Member Mercado, dapat na makaabot sa malawak na mamamayan ng Cabanatuan ang mga pagbabagong gagawin sa fair market values ng real properties, kaya dapat lamang na sa mga pahayagang malimit basahin ito ipalathala. Siguro ho, require din natin na magkaroon sila ng publication on ibang newspaper pa, yung national naman. O kaya ay yung medyo madali mong makita ng mga newspaper dun sa mga araw-araw na bilihan. Sinang-ayunan naman ni Association of Barangay Captains President Attorney Edmund Abisamis ang ipinupunto ni Bukal Niro. Paliwanag ni Bukal Abisamis, trabaho ng Sangguniang Panlalawigan na alamin kung sakop o hindi ng kapangyarihan ng Sangguniang Panlungsod ng Cabanatuan ang pagsasabatas at pagpapatupad ng nasabing ordinansa. We referred this matter to the Provincial Legal Office not only on procedural issues, but specifically on substantial matters also. Because there are two aspects in this, the procedural and the substantial. Now, if we will go into the procedural, probably there was compliance, but as far as the substantial issue or aspects are concerned, there is nothing in the legal opinion. Maaaring tama umano ang prosesong pinagdaanan ng ordinansa, gaya ng sinasabi ng pinakahuling opinyon ng legal office na nag-comply o sumunod ang Konseho ng Cabanatuan sa requirement ng pagpapapublish o pagpapalathala ng ordinansa sa pahayagang dahong palay. Ngunit dapat din anyang tignan ng legal office kung tama ang nilalaman ng ordinansa. If something that pertains to the substantial matters are involved, then we cannot say that it is within the power of said council to enact ordinances that have serious legal implications. Dagdag ni Bukal Edmund, kahit tama ang proseso, kung mali naman ang laman ng ordinansa, ay hindi maaaring isabatas at ipatupad ng Sangguniang Panlungsod ang ordinansang magtataas ng amilyar sa Cabanatuan. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.